Magandang araw po sa lahat, mga katoto, mga kapulido. Ngayong Mayo at 30, 2024 ay ang paksa na ating pag-aaralan ay kailangan ang pagkain o ipakain na espiritual o mensahe sa mga lingkod ng ating Panginoon o sa iglesia ay sariwa. Kailangan bagong luto. Ano po ba ang katunayan na kailangan ng buong iglesia ang sariwang pagkain, sariwang mensahe? Pakinggan po natin ang pahayag sa 1:16 ganito sa 1:16. Ito po ang pahayag sa atin. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang pahayag ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na aklat, ang sabi po ng ating Panginoon, meron siyang ibang mga tupa na wala sa kulungan. Kailangan dalhin at diringgin ang kanyang tinig. Ang tinig ng Panginoon o ang kanyang mga utos. Kaya ang dapat sariwa mga mensahe. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ngayon, ano po ang katunayan na dapat pakainin ng sariwang pagkain? At ano itong kawan? Pakinggan po natin sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang pahayag dito, kailangan pakanin ang iglesia ng Panginoon. Katulad po nito mga kapatid, ito ang magandang halimbawa. Kailangan ang ipapakain po natin ay bagong luto, bagong mensahe, napapanahong mga aral na dapat matanggap, dapat marinig, dapat makain ng mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya hindi po dapat na yung naka-stock na pagkain ang ipapakain po natin. Ano po ang dahilan? Kabilin-bilinan ng Panginoon, ingatan natin ang ating mga sarili at ang buong kawan. Kung ang ipapakain sa mga anak ng ating Panginoon ay mga lumang mensahe, mga panis na mga pagkain, mga pinunot na mga aral ng mga tao na naka-stock, bubunot ka na lang, yun ang ipapakain mo, hindi bagong luto. Hindi po natin naiingatan ang iglesia ng Panginoon. Hindi naiingatan ang mga anak ng ating Panginoon. Ano ang mangyayari? Magkakasakit po sila. Magiging malnourished. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Uso ang maraming mga sakit. Kaya ang kabilin-bilinan ng Panginoon,
ingatan natin ang ating mga sarili at ang buong kawan, buong iglesia. Kaya mahalaga po na dapat ang makain, ang matanggap na mga aral katulad ng literal na ulam, literal na pagkain, ay bagong luto ang ating ihahapag sa mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga susunod, mga giliw po namin katoto, mga kapulido, ating subaybayan, ating abangan mga sariwang mensahe na kailangan po ng mga lingkod ng ating Panginoon. Alam po natin ang sitwasyon po ng daigdig ngayon, ng sanlibutan. Marami po ang mga bagay na nagaganap. Kaya mahalaga na kailangan po natin na tayo ay maingatan, matanggap po natin yung talagang mensahe na kailangan ng ating katawan, na kailangan ng iglesia para maging malusog tayo, hindi tayo magkakasakit. Pagka hindi ka nagkasakit, nakahanda ka na sasalubong sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hanggang sa muli, abangan po natin ang mga sariwang mensahe, mga sariwang pagkain na kailangan po. At request ko po sa lahat, huwag po nating kalimutan, mag-like, i-share po natin at mag-subscribe po tayo sa aking channel. Mga giliw po naming katoto, mga kapulido. At dalangin ko sa Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay ganap nating maunawaan, ganap nating matanggap, at ibahagi po natin sa ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, sa Diyos po ang kapurihan, mga giliw po naming katoto.